Halungkatin niya na ng halungkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. Reaction niyo po sa sinabi ni Ombudsman Remulla na first thing na gagawin niya as the Ombudsman hahalungkatin niya ulit yung kaso po ninyo ng confidential fund. Yes, halungkatin niya na ng halungkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, halungkatin lahat. Last on my end po, sa palagay nyo, bakit yung pagiging presidente nyo po, vice-presidente nyo po ang parang idinidiin talaga sa different issues po, and of course PRRD din po sa mga corruption, kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging napupunta po sa Duterte administration ang mga... Opo, ma'am. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao o ni BBM ay dahil wala siyang ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung atensyon ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng gobyerno at tuloy-tuloy lang yung kanilang corruption sa budget. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Thank you po. Ma'am, as a lawyer, malaking bagay po ba kung ang Philippine government mismo ang mag-manifest, say parang para i-release si PRRD? Kasi at one point in time, nabanggit ni Attorney Kaufman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the former president. Hindi ko alam, ma'am, kung hindi ko po masabi kung ano po kung positive ba yon para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na i-release siya pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman, ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng Philippine government doon sa ICC. Tulad na lang noong sabi ko, pagpapasalamat namin, pamilya, sa Senate resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil this is a fragile and ailing 80-year-old man. At hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. Nakikita ng mga doktor. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRD? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung because there's no going back sa ginawa nila na rendition.